Okay, good evening sa lahat. Annyeonghaseyo. Hanpyo students, welcome sa ating anong day na ngayon? Parang 2 weeks na tayo ngayon eh. So welcome po sa class natin at andito na po tayo sa chapter 12. Okay? So yung aaralin natin ngayon is chapter 12 at saka chapter 13. So vocabs at saka grammar. Dalawang vocab sa chapter 12, dalawa ding vocab sa chapter 13, dalawang grammar points sa chapter 12, dalawang grammar points sa chapter 13. Ang title po ng chapter 12 ngayon is Byungwon Yokpe Yak Yaguge Isoyo. Again po, Byungwon Yokpe Yakuge Isoyo. Ibig sabihin, there is a pharmacy next to the hospital. So, ang hospital po dito, teka lang, nasa na yung ano. Ang hospital po dito is Byungwon. Ang Yoppe is next to. Yoppe. So, ito po ay is a place particle. Yop is next. So, ibig sabihin, next to. And Yaguk or Yakuk is pharmacy. Yakuk is pharmacy. And Isoyo is nag-i-exist. Andito. Ganun po siya. So, meron. Merong hospital next to the pharmacy. Ganun siya. Teka lang po. Okay, so hindi ko muna kayo pababasahin ngayon sa akin lahat. Ang gagawin lang is yung mag-participate lang po sa mga natin, sa mga activities. Okay, so dito tayo ngayon. Ang ating aaralin is mga learning objectives natin dito is finding a location and the way, vocabulary na kailangan natin, locomotive verbs, locations, and directions. Yan, yung dalawang categories. And grammar natin ngayon si Useo at saka si Uro. Uro. Okay, dialogue muna tayo. Si Tuan at saka si Yoja ay nag-uusap. So sabi ni Tuan, kung mure, kung mure, unengi isoyo. Gongmure unengi isoyo. So gongmure is building. Uneng is bank. Isoyo meron. So meron bang bangko dito sa building na to? Kasi is this. Ito. Sabi niyo dyan, ne, isoyo. Yes, oo, meron. Isoyo. Kasi yung isoyo comes from the dictionary form na itda, meaning to have or to exist. Kung sa Tagalog po, meron. Sabi ni Yoja, oo, meron. Ne, isoyo. Sabi din naman ni Tuan, onengi, odie, isoyo. So, sabi niya, si uneng is bank, odi is nasan, no? Where? Isoyo. Sabi niya, asan ang bangko? No? Asan meron dito yung bangko? Ganon siya. So, nagtatanong si Tuan. Sabi ni Yoja, Chiha. Tapos, ito is sino numbers. Tapos, counting unit ng floor is chung or chung. Ano nga yung Yung sino number ng 1? Il. Il. So, il chunge, si Ejan is the place particle. 이중에 있어요. 지하로 내려가세요. 지하로 내려가세요. So, sabi dito na it's on the first floor. Kasi si Chung is counting unit na ibig sabihin counting unit for floor, palapag.
Yun. So sabi niya, meron daw bangko na saan? Nasa basement, which is Chiha, and first floor. 이층에 있어요. Tapos sabi niya, 지하 is basement. 내려가세요. So 내려가세요 from the word 내려가다, to go down to the basement. So again, mga highlighted words po dito is 지하, which means basement. Tapos 어디에 있어요? Saan tong ganito? Yan. Saan to makikita? Ganun siya. Used when asking for direction. So, anong gagawin dito? Noun plus ODA is soyo. Halimbawa, school. No? School is a noun. Anong Korean ng school? Okay, Hapgyo. mag-mute lang po tayo ha. Kasi para hindi maano yung mga background. Yes, tama po. Tama po, Sir Son. Hakyo. Hakyo is school. So, noun. Kaya pwede mo sasabihin or pwede mo sabihin na 학교에 or 학교가 학교가 어디에 있어요? So si I po dito, I is a subject particle. I at saka si ga. Hindi natin gagamitin si I dito sa hakyo. Kasi yung hakyo ay nag-end ng vowel. Kaya ga yung gagamitin natin. Whereas ito pong si uneng is nag-end ng consonant. Kaya I yung gagamitin natin. So, pwede ding 학교가 어디에 있어요? Pwede yun. So, noun, tapos 어디에 있어요. Okay? Dito na tayo sa vocabulary 1, which is the locomotive verbs. So, idungdungsa. Idungdungsa. So, ibig sabihin po kung sasabihin natin locomotive, ibig sabihin with motion. May movement na mga verbs, no? Of course, 'di ba po sasabihin natin verbs is action word, 'di ba po? Pero meron din kasing mga action words na static lang, hindi ma-action siya na hindi talaga wala talagang movement. So ganun. So halimbawa, I mean, the first vocab natin sa locomotive verbs is itong nasa picture number 1. So, kung titingnan ninyo, ikaw tong nakaputi po ha, ikaw po yan, nakaputi. Tapos yung kasama mo. So, neryo kada, kung kayong dalawa ng kasama mo ay nasa taas at pababa kayo. Kaya sasabihin mong neryo kada means to go down. Neryo kada means to go down. Kapag naman po nasa baba ka, tapos yung kasama mo nasa taas, gusto mo siyang pababain. So, sasabihin mo, neryo oda. Neryo oda. So, bababa yung kasama mo. So, ibig sabihin to come down. Again, neryo kada, to go down. Neryo oda, to come down. Kung malalaman natin yung kada is go, oda is to come. Nilagyan lang siya ng neryo, nang ibig sabihin ay down. Okay, dito naman po, ulakada, di ba po? Double L, kaya L na po yan. Ulakada, ulakada, ibig sabihin po kapag kayong dalawa ay nasa baba at gusto nyong umakyat. So, to go up, ulakada. Magiging ula-oda kung ikaw ay nasa taas at tatawagin mo yung kaibigan mo or kasama mo nasa baba. Ula-oda po yan. Kung napapa or naririnig nyo na yun sa K-drama, sinasabing, ulawa, come here. Ganon, ulawa. Or, kasi nga casual ulawa na lang po. Pero kung ano yan, with polite, ulawayo, ulawayo. So, come here, halik ka dito. Ganon po siya. Ulakada kung kayong dalawa, papunta doon, to go up. Okay, next, dito tayo sa panglima, nagada. Nagada, kung kayo ay nasa loob at gusto mong paalisin pa outside. Ayun.
Paalisin mo yung kasama mo. Parang pupunta siya sa labas. Yun, palabasin pala. Sorry. So, kung kasama mo, nasa loob kayo ng bahay or building, tapos gusto mong paalisin or palabasin yung kasama mo, to go out. Nagada. Hmm. Kung naririnig mo din yan sa K-drama, naga, naga sa'yo. Yun. Umalis ka. Ganon. To go out. Kapag naman po naoda, yung nasa labas na kaibigan mo or kasama mo is ang tawag doon sa Tagalog? Yung yung, Palabas. hindi, nasa labas na siya eh. Tapos ano tawag doon? Bakit nabablangko ko ngayon sa Tagalog, guys? Palabasin? Hindi, go inside the house. Go, Papasok. Pasok? papasok, yun. Kamsahamnida. Yun. So, naoda is yun. Kung papapasukin mo yung ano mo, yung kasama mo. So, nasa labas yung kasama mo, tapos papapasukin mo. So, ang verb dyan is naoda. Okay. Nagada, paalisin, palabasin. Naoda, papapasukin. Kapag naman po toro or turo kada, ay, baliktad pala po, sorry. Naoda, ikaw yung lalabas pala. Oo, naoda. So, ikaw yung nasa labas, papalabasin mo yung kasama mo. Ganon. So, ikaw to, tapos papalabasin mo yung kasama mo. Naoda. Yan, nasa labas ka, tapos palalabasin mo. Ang nagada, nasa ano ka, nasa loob. Tapos papalabasin mo yung kasama mo. Ang turo kada, ito na po. Turo kada, ikaw nasa labas, gusto mo pa pasukin siya. Turo kada, to enter or to go in. Turo kada, to enter or to go in. Kapag po yung to come in, turo oda. Turo oda, ikaw nasa loob, papapasukin mo siya. Turo wa, may mga ganun eh sa K-drama. Yun. So, yan, turo owa or turo oda to come in. Dito tayo sa next. Si tura kada, tura kada to return or to go back. So, kung nakita nyo, dito siya. Andito na siya sa iyo, kaharap mo na. Pero may ano siya, nagre-return pa siya. He or she wants to go back. Tura kada. Kapag naman po na umalis na siya sa'yo, pero bumalik siya, tura oda, to return or to come back. Parang si ano, yung sino nagsabi ng I shall return. Yan, tura oda po. Yan. Again, sa mga vocals ng locomotive verbs, nereo kada to go down, nereo oda to come down, ula kada to go up, ula oda to come up, nagada to go out, naoda to come out, turo kada to enter or to go in, turo oda to come in, tura kada to return or to go back, tura oda to return or to come back. Yan. So, meron din tayong halimbawa dito na sentence. I-zoom ko na lang po, guys. Baka hindi nyo na makita. Sobra ng ano. Okay. So, paano ba sasabihin natin, there is a cafe if you go up to the rooftop. So, go up. So, ano ba yung to go up natin? Ulakada. So, 옥상에 올라가면 커피가 있어요. So, ang myon po dito na inattach sa ulakada na verb ay ibig sabihin if. If. So, sabi niya, 옥상에 rooftop. Rooftop is 옥상. 옥상에 올라가면 커피가 있어요. So, 있어요 is meron. So, sorry po. Kopiga, or kope, sorry,
cafe. Ay, Diyos ko. Kape. Kapega. Kapega is cafe. Cafe shop. Ganun. So, merong cafe if kung ula ka pupunta or if you go up sa uksang rooftop. Yan. Pag naman dito number 2, please go outside for a moment. So sasabihin mo, chamkan. Chamkan kasi is ano, for a moment. Chamkan. Chamkan, tapos naga chuseyo. 'Di ba? Please yung chuseyo. So please go outside for a moment. Chamkan naga chuseyo. Yan. And next is I will return to my hometown tomorrow. Neil is tomorrow. Neil, kuyange is yung kuyang is hometown. Kuyang, tapos nilagyan ng place particle na eh. So, kuyang eh, tapos return. Tura kayo. So, na-conjugate na po siya dyan. So, hindi na po siya turakada. Nagiging tura kayo. Pag naman po dito sa last po na sentence, my brother comes back from America in March. So, ano nga yung March? Samure. Samuel. Okay, Samuel. Tapos may nilagay tayong na na nag-indicate na time particle. So, Samure. Tapos, Dongseng. Dongseng is brother. Dongsengi, Miguk. Ang Miguk po is America. Hindi po yung nakasali sa binasa natin ng mga country. Nara, di ba po? So, Miguk is America. Migugeso, Tura, Wayo. So, yung Dongseng daw niya ay may comeback sa March. Galing Amerika. Okay. So, yan po yung mga locomotive verbs. Ngayon, try natin. Try natin ang activity na ito. Kapag po kayong dalawa nasa taas at gusto nyong bumaba, ano kaya yung vocabs na yan? Nagada, turokada, neryokada, ulakada. Neryokada. Yon, tama po. Neryo, kada kasi, ang ibig sabihin ng neryo kada, to go To go down. down. Kasi yung neryo is down. Number 2, paakyat sila. Up. Ulakada. Yon, ula kada. Number 3, Sagada. yon, Adi. papalabasin. Yes, tama po. Ra. And turokada Surakada. is number 4. Okay. Wait lang guys ha. Teka lang po. Okay, continue tayo guys. Dito na tayo sa grammar points na useyo. Useyo. So, ang ibig sabihin po ng useyo is please na may gagawin. Please, tapos gagawin. So, it is the honorific ending of adjective or verb plus a o yo. So, it is used to ask or talk to the person that you show respect. So, halimbawa po, the teacher, parents, or boss. So, there are many ways po or function po ng useo. Hindi lang po yung may request ka, ganon. Meron din for suggestions and for directions in a polite manner po. Okay?
Teka lang po wait lang po. Oh, okay. Hmm. Rinig ba ako, guys? Naririnig niyo ako? Okay, okay lang? Yes po. Okay. So, paano ba yung conjugation? Paano ba natin i-conjugate yung useo sa verb? Oh. So, pag verb po ay nag-end ng vowel or real, consonant na real, add lang natin si seo. Halimbawa, salda. So, ito po basta may mga asterisk po, ibig sabihin irregular verbs po yan ha. And natakal na natin yung irregular verbs. So, alam nyo na po kung bakit nawala si real dito po. Okay. Halimbawa, salda. Ibig sabihin ng salda is to live. Saseo. Yan. Kasi nag-end po na ang verb ng vowel or real. Kaya seo lang po ilalagay natin. Kada, kaseo. Chuda, chuseo. Mandulda, manduseo. Yan. To go, to give, chuda, to give. To make, mandulda, manduseo, to make. Undunghada, to exercise. Undunghaseo, yon. And chuihada, to be careful. Chuihaseo. Yon. Another po, kapag naman po si verb ay nag-end po ng consonant, useo yung gagamitin natin or i-attach natin. Useo yung i-attach. So, another my example po dito na verbs, ipda. Ipta is to wear. So, i-add mo na lang yung si useo. So, magiging ibuseo. So, please wear this. Ganon siya. Ibuseo. Ah, anda. Anda po yan ha. So, to sit down. Anjuseo. Please sit down. Ganon. Anjuseo. Number 3, ikda ilguseo. Tutda. Tutda is to listen. So, pasama yung asterisk, iba sabihin, irregular verbs. So, kung irregular verbs, i-ano mo muna, i-apply mo muna yung rule niya kung paano siya i-conjugate bago tayo mag-attach ng tuseo. So, si tutda, matatanggal si diot sa baba, tapos si real na lang i-add natin. After that, turoseo na. Add na lang din natin yung tuseo. Next, kutda. Kutda is to walk. Magiging kuruseo. Pag naman po adjective, kasi po it's either adjective or verb ang i-attach natin ni seo. So kapag po si adjective ay nag-end ng hada, seo lang po yung ilalagay natin. Halimbawa, hengbukada is happiness. Lagyan lang ng seo, magiging hengbukhaseyo. Hengbukhaseyo, I wish you happiness. Kasi happy po yung hengbukhada. Konggang haseyo, sorry. Konggang haseyo, health kasi po yung konggang. So, to be healthy is konggang hada. So, sa'yo lang po. Magiging konggang haseyo. Please be healthy. And be happy. Pwede din po ito. Be happy. Kipu haseyo. Kipu haseyo. Right. Kapag naman po dito, sa function na tayo. So, paano ba tayo sa example sentences na i-add natin si Useo? So, kapag po si Useo, ginagamit natin as a honorific ending na nag-show tayo ng respect, especially yung kausap natin, kasi magalang tayo di ba? Kausap natin yung mga sonsengnim, kausap natin yung mga kailangang galangin. So, pwede natin gamitin si Useo or si Seo. Di lang po siya talaga sa nagre-request ka. Pwede siyang gamitin as an honorific ending sentence. So, ito number 1. 요즘 어떻게 지냈어요? So, 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? Ano ibig sabihin? How have you been lately? Parang, kumusta ka?
ngayon? Kumusta ka ngayon? So, yojum, otoke, jineseo. So, may ano tayo, may show ng respect. Another example po, 선생님, 미국 사람이세요? So, tinawag niya, may tinanong siya, 선생님, 미국 사람이세요? So, ibig sabihin, teacher, are you an American? Kasi migok, di ba po? Migok is America. Eh, may dagdag tayong saram. Saram is counting unit ng person. So, magiging American. So, sabi niya, pwede mo naman sabihin na 선생님, 미국 사람입니까? Pwede, kasi honorific din po yan. Pwede din, 선생님, 미국 사람이에요? Pwede din po yan. Ito po is, may paggalang talaga to eh. Oo. So, magiging 선생님, 미국 사람이세요? Pwede yan. Sino bang nagle-leave? Okay, wala pala. Okay, another example po or function ng useo. If imperative ending po siya, like making request politely. So, may gusto kang i-request sa iba or i-command sa iba na in a polite manner. So, halimbawa, yogiye, 안주세요. Ang sabi ko kanina, 안주세요. 안주세요 comes from the dictionary word form na anda. So, tanggalin lang natin yung da, tapos i-add natin si tuseyo. Kaya magiging 안주세요. So, yogi is here. Nilagyan lang natin ng place particle na Kaya nagiging yogi 안주세요. Ibig sabihin, please take a seat here. Upo ka dito. Ganon. Yogi 안주세요. Upo ka dito, ma'am. Upo ka dito, sir. Ganon. And another example, tuwan si, pali oseo. So, si Tuwan daw. Tinawag si Tuwan, Tuwan si, pali oseo. Pali is hurry. Useo comes from the dictionary word form na ang o ng oda, means to come. So, quickly or hurry. So, seo is parang please. Please come quickly. Tuwan, please come quickly. No hurry. Ganon. And, eto po, 잠깐만, 잠깐만, 기다리세요. Ang kidari comes from the root word or dictionary form na kidarida. Ibig sabihin to wait. And ang 잠깐만 is a moment. A moment po yan. So, seyo is please. Please wait for a moment. Ganon siya. Please wait a moment. Okay, another po. Ito po, 사장님. 사장님 is boss. 물 좀 주세요. So, merong chu. Chu means chuda, to give. Di ba po? Give po kasi yan. Please bigyan mo ako ng mul is tubig. Kaya magiging, sir or boss, may I have some water? Or can you give me some water? Yan. Chum is a little or some. Yan po siya. Okay. So, last time, meron tayong natakal din na grammar point na chuseyo, o chuseyo. Ano ba yung pinagkaiba ni useyo at ni chuseyo? So, both po, useyo and ao chuseyo, ay ginagamit po for requesting, asking, and commanding. Pwede mo po yan silang gamitin kapag nagre-request tayo, may papasuyo kayo or nagko-command kayo. Ang kaibahan lang po kasi sa kanila, si Useo is almost or most of it, nagagamitin natin si Useo when nagko-command tayo. Like, umupo ka dito. Pero honorific po hindi po siya rude. Parang meron pa rin po siyang respeto. Pwede ba umupo ka dito? So, nagko-command ka. Ang a o choose sa'yo is
when you are requesting or asking for help na gawin niya. Kasi baka hindi mo kaya. So, gagawin niya. So, example po dito. 창문을 닫으세요. 창문 is window. 창문 is window. 닫으세요. 닫다 is to close. Diba? So, 으세요 yung ano niya. So, sabi niya, pakisara po, pakisara ng bintana. Pakisara ng bintana. That is command. Kapag naman po, 창문을 닫아주세요. Pwede bang, pwede bang isarado mo ang bintana? So, nagre-request ka. Pwede bang isara mo ang bintana? Kung nagko-comment ka, pakisara nga po yung bintana. So, useyo yung gagamitin mo. Kasi nagko-command ka na gawin niya. Ang sa request, chuseyo yung gagamitin kasi pwede bang. Depende sa kanya kung ano, yung request mo is tutuparin ba o hindi. Yan po yung kaibahan ng useyo at saka o chuseyo. Okay. Dito tayo ngayon sa kung paano natin i-attach or sasagutan itong activity na ito gamit yung verbs, no? Locomotive verbs at saka yung seyo. So, ang gagawin lang natin dito is i-attach natin. So, kung titingnan natin yung building, uh, pagpalagay na lang po na kayo to, may kasama kayo. It's either yung girlfriend or boyfriend niyo po, no? So, nandito kayo. Tapos, dito tayo sa pogi ha. So, sabi niya, 이 건물에 야구게 있어요. So, tinanong mo sa kasama mo na meron bang pharmacy dito sa building? Kasi Chongmun or Chongmul. Chongmul is building. So, meron bang pharmacy dito sa building? Sabi ng kasama mo, it's on the first basement floor. So, 지하 1층에 있어요. So, meron. Nasa basement floor. Sa first basement floor. So, kung makikita nyo sa picture, guys, andito kayo, tapos yung hinahanap is si Yakuk or Yaguk, di ba po? So, andito. So, nasa baba. So, dahil nasa baba siya, sasabihin mo, please go down that way. So, sasabihin mo, chu, 조쪽으로, tapos, neryo, kaseo. Bakit nga neryo? Neryo is down. Ka is go. So, go down. Tapos nilagyan ng seyo, kaya magiging please go down. Kasi andito naman si Yakuk. So, bababa ka talaga. Okay, let's try number 1, guys. Let's try number 1. So, sabi niya, igong mure, uneng. Anong alit yung uneng? Bangko. Sabi niya, meron bang bangko dito sa building na to? Sabi niya, kung titingnan natin yung picture, nasan yung uneng? Nasa taas. Okay, nasa taas. So sabi niya, ne, 2층에 있어요. Yes. Nasa, ano yung chung is floor, palapag. Nasa ikalawang palapag. Ne, meron. Nasa ikalawang palapag. Kaya, 계단, 계단으로, kasi sa ikalawang palapag, andito ka sa baba. Anong verb na gagamitin mo? Go up. Diba po? To go up. So, magiging verb natin is ulakada. Kasi ula is go. I mean up, sorry. Tapos yung ka is kada, go. Tapos tanggalin natin yung da. Ulaka ang naiiwan. I-attach natin si Seo. So sabi niya, oo, meron. Nasa second floor. Ah, ano ka na lang, akyat ka na lang dun sa taas. Yan, ulaka Seo. Okay, number 2. Igong mure. Pyeonwijom. Okay, Pyeonwijom. Pyeonwijom is nandito.
있어요? So, meron bang Pyeonwijom? Pyeonwijom po is library. Meron bang library dun sa building na ito? Sagot niya, ne. Tapos, 삼층에 있어요. Sabi mo, oo. Nasa third floor. Sasabihin mo, 삼층으로. Kasi ikaw tong nasa baba, ano pa rin yung gagamitin mo? Kasi, Pyeonwijom. Giging Ulra. Kada. ulakaseyo. Ulakada pa rin. Si go up. Number 3, 이궁물에, 궁물 is building. 이궁물에 제국 or 오체국이 있어요. Okay, meron bang uche국? Ano yung uche국? Yan. Bangko. Unang is bangko. Ano nga ba yun? Oh, sirit naman. Chirit na. Wala na. Unek. Unek. Bon. Uchegok is post Check. office po. So, post office Sa Uchegok. office. Yes. Post office. So, sabi niya, 이국물에 우체국이 있어요. So, 있어요 is meron. Meron bang post office sa building na to? Tapos yung sagot niya, 우체국은 밖에. Pak is outside. Is place particle. Sabi niya, meron sa labas. Meron sa labas ang post office. Sabi niya, 밖으로. So, kung nasa loob ka ng building, tas lalabas ka, anong verb nga yun? Giging nagada. Aalis kayo, palabas. Lalabas kayo ng building, nagada. So, magiging nagaseo. 밖으로 나가세요. Yan. Kasi, nasa labas yung uchego. Okay, dialogue 2 na tayo. So, next natin na, dialogue 2. 이 건축에 약국이 있어요. So, 건축, ano yun? Pharmacy. Around pala, sorry. Around, oncho, sorry. 근처에. So, meron bang pharmacy dito? Sabi niya, ne, meron. Yes, meron po. So, 약국 kasi is pharmacy. 약국에 어디에 있어요? So, nasaan ang 약국 or pharmacy? Sabi naman ni Namja, 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Yan. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. Okay. Yung pronunciation lang po yung ano ko ha. So ano ba yung kunjo? Kunjo is around or malapit. Near. Kunjo is around or malapit. Okay, naglipo si ma'am. Okay. So malapit yung kunjo or kuncho. Kuncho malapit. Ang 그러면, pag sinasabi natin 그러면, then. Then. Yan po siya. So, use when the first sentence is conditional to the second. So, 그러면, or 병원, 옆에 약국이 있어요. Okay, next tayo guys. Dito tayo sa mga signs. Importante din po ito para sa exam. No? Mga signs. Especially pag andun na kayo sa Korea. So, ganyan lang na symbol. Ano ba ibig sabihin ng symbol na yan? So, 앞으로 가세요, go forward. Kasi yung up is front po yan. So, punta ka. Oh, forward ka. 앞으로 가세요. Ganyan. Next is 뒤로 가세요. Go back. 뒤로 가세요. Next is 오른쪽으로 go.
kaseyo. Go right. Kasi si 오른쪽 is right. Kanan. 오른쪽으로 가세요. Next, 왼쪽으로 가세요. 왼쪽 is left. Yan, 왼쪽. Lagyan na ng guro. 왼쪽으로 가세요. Go left. Pag naman po, paakyat or escalator na paakyat, mga ganon, stairs na paakyat, 위로 올라가세요. 위로 올라가세요. Go up. Kapag naman po, go down, 아래로, 아래로 내려가세요. Yan po ay tinatawag na mga signs or 표지판. 표지판. Makikita niyo lang yung mga signs or 표지판, especially sa mga exam na ano lang, picture. Papakita sa inyo. 표지판. Okay, dito na tayo sa locations and directions. Or sorry, 위치, tama. 위치와 방향. 위치와 방향. Locations and directions. So, dito tayo ha. Aalalahanin natin na nasa picture is yung bag. So, nasan yung bag? Nasa top ng chair. Upuan. Kaya we po yan. On top of. Kapag naman po si kabang ay nasa or si bag ay nasa baba, are, under. Are, under. Kung dito naman po si car, yung kotse yung titingnan natin. Nasaan ba yung kotse? Nasa harap ng building. Kaya up, front. Up, front. Kapag naman po si kotse ay nasa likod ng building, twe or back. Twe. So si in, no? An, si out is back. 오른쪽 is right. 왼쪽 is left. Tapos across the street, may mga intersections po. Kunopyon. Kunopyon, 맞은편. Same lang po yan sila. Parang across the street. Yung 옆 is next to. No, next to. 옆. Between is 사이. Nasa gitna. And in the middle is 가운데 중간. 가운데 중간. So yan po yung mga vocabs ng locations at direction. Basahin ko ulit. 위, 아래, up, 뒤, 안, 밖, 오른쪽, 왼쪽, 건너편 or 맞은편, 옆, 사이, 가운데 or 정간. Yan. Okay, try tayo dito. Ano bang gagawin? Ilalagay lang natin kung ano yung nasa vocabs. So, limbawa dito, si bag or si kabang ay nasa taas. Kaya sasabihin mo, 가방이 의자 위에 있어요. Okay. Dito tayo sa number 1. Paano natin yan sasabihin? Tiyaga is car. Wesa is company or office. So, nasaan daw yung car? Nasa front. Pag Up. front is up. Tama. Up. Tapos lagyan lang natin ng e. Kaya magiging ape. Ape soyo. Kapag naman po si car ay nasa likod, chiga wesa. Dwi. Yes po. Tui. Kaya tuye is soyo. Chaga wesa. Tuye is soyo. And naman po, number 3, in. No? Nasa loob. 야구의 백화점 in. Ano yung in? An. An. So, magiging 안에 있어요. And number 4, 약국의 식당
Blank is soyo. So, ano po yung sagot dito? Next to Next to or nasa left, mga ganun po. So, yoppe or oranjoge is soyo. Bekha. Dito na tayo sa pangalawang grammar points po, si uro. Uro po is indicating particle na nagsasaad po ng direction, method, cost, and status. Pero it can be also translated with, by, as, for, to. So, halimbawa po, direction, uro, pwede natin gamitin yan siya. So, noun or verb plus uro. Yan po siya. Ayan. Yawning na. Okay, Ay, next. naka-mic. Okay lang po. So, paano ba natin idudugtong si uro na grammar pattern? Indicating particle po siya ha. Ibig sabihin, nag-indicate siya ng direction. Yan. So, conjugation rule, if the noun ay nag-end po ng consonant, uro ang gagamitin. Halimbawa, by cellphone. Parang tumatawag ako gamit ang cellphone. Ganun siya. Uro. Pwede natin siyang gamitin na ganun. Parang may method. Calling via messenger. Ganun. I'm calling via, ganun. Ano siya? Ganun. Via cellphone. So, ano ba yung cellphone? Handphone. Handphone is cellphone. So, sabihin mo by cellphone, magiging handphonero. Handphonero. Yan po, pag nag-e-end ang noun ng consonant, uro ang gagamitin. Kapag naman po, yung noun ay nag-e-end ng vowel or serial, final consonant is ru na lang po. Halimbawa, by bicycle. Pumunta ako ng eskwelahan by bicycle. Through bicycle. So, ano yung bicycle? Chajonggo, sorry. Chajonggo. So, lagyan mo lang ng ro. Magiging chajonggo ro. So, pumunta ako ng paaralan gamit ang bicycle. Ganun po siya. Even pa rin po si pencil. No? I use, uh, I draw, I draw something with a pencil. Yan, parang nagdo-drawing ako gamit ang pencil. So, pwede mo lagyan yung yon pilo. Magiging yon pilo na po yan. Double L. Dami po kung bakit, no? Double L. Yan. Kailangan din medyo kabisado din natin itong mga uro. Andito po yan sa exam. Okay. There are many ways or different usage paano natin gamitin si uro. So, first use is it can mark a noun that is used as a method, ingredient, or a tool. So, ang case po ni uro often translated as with, by, or using. So, parang I eat using chopsticks. Ganun siya. Example, I made bread with flour. So, gamit ko, gumagawa ako ng bread gamit ang flour. So, may method, di ba po? Or may paggamit. So, paano ba yan? So, magiging, okay. So, si flour is si milgaru. Si bread is pang. To make is mandilda. So, magiging milgaroru. Yan, flour. Milgaruru kasi using, di ba po? Using flour or with flour. So, dito natin i-attach zero, okay, sa noun, kung saan siya. So, using flour or with flour, bangal manderosoyo. So, gamit ang flour, ang harina, makakagawa na ako ng tinapay. Ganon siya. Another example, please send this file by email. So, nakikita na natin sa sentence yan, dito natin i-attach si uro sa email. So, ano ba yung email in Korean?
Email is email. Spelling lang. File is file. E is this. Puneda is to send. Puneda. Tapos yung verb natin na hechuseyo, pwede natin yung gamitin. Kasi please please send this file by email. So magiging E is this. Pairen. File. Pairen. Email or email or emailu. Emailu. Yun. Emailu. Double L na po kasi yan. So, dito natin i-attach si Ru. Kasi by email. Tapos, Bunet Juseyo. So, please send this file by email. I-Pyren, Emailu, Bunet Juseyo. Juseyo kasi nagre-request ka. Another usage po, si Uro. Uro can make the directions. Pwedeng gamitin natin si Uro sa direction. So, where someone is going. So, in this case, Uro is often translated as to or towards. Papunta. Ganon, papunta. Halimbawa, I go to school. So, pwede mo sabihin na, chonen, school. School, tapos Uro. Yan po yan. So, magiging, ayun, Hakyo is school. 학교로 가요. 저는 학교로 가요. Okay, note, we might think that what is the difference between the location marker na and euro as two towards. Marks a location noun that is a destination, but euro location doesn't have to be a destination. So, ano ba yung kaibahan nila? Kasi parang yung din is place particle, di ba? So, si tsaka si euro, ang ibig sabihin po nila is to or towards. Ang kaibahan lang po, si ay nagmamark kung saan ka talaga or saan ka talaga, ano ba talaga yung lugar na pupuntahan mo. So, may fix. Yung euro na gagamitin, nag-indicate lang po na kung saan ka pupunta, yung destination. Pero, hindi ibig sabihin na makakapunta ka sa destination mo. Ganon po yung kaibahan nila. So, example, school is a destination. So, hakkyue kayo. Yan, ang kaibahan. Ang kaibahan dito na hakyoru kayo, ibig sabihin, I go to school. I go to school na parang I'm heading towards school. Papunta ako sa school. Yon. Or, dito is hakyue kayo, nag-indicate lang na destination mo yung school. Yan po yung kaibahan nila. Another ways po for the different usage of uro, they can also mark the direction or place where someone is going. No? Pwede rin nilang ma-mark kung yung ibang tao, kung saan sila pupunta. Yun. There is a cafe when you go to the right. So, meron daw cafe when you go to the right. So, magiging right side is oranjuk, kada is to go. So, oranjuguru. Kamyon. Kasi myon is when or if. Kapega is soyo. Yeah. So, there is a cafe when you go to the right. Kasi meron is soyo. Meron daw kape or cafe kung pupunta ka sa Urinjuk right. Ano nga yung right? Kanan. Kanan. Di ba po? Okay, Another ways for different usage of uro. Uro can make or can mark a cause of something that happens. So this case, it is often translated as from or for. So it makes a cause. May nangyari sa ginawa nila. Ganon. So halimbawa, I got hurt from an accident. No? May sakit ako dahil na-aksidente ako. So, aksidente is sagu, tachida is to get hurt. So, magiging saguro tajossoyo. Okay. Another is this restaurant is famous for its tasty kimchi. So, paano yan? Shikdang is restaurant. Shikdangan. Tapos, tasty is an adjective.
means 마시다 or 마시는. tapos 김치를 유명해요. 유명 is to be famous. So, ang famous daw sa kanila is yung kimchi. Another po, for usage is ng uro, it can mark the status or identity of a person that is doing something. Kaya limbawa tayo agad. So like example, I made a debut or a debut as a singer last year. So paano yan? Last year is 작년. Singer is 가수. tapos to make a debut is 데뷔하다. magiging 저는 작년에 가수로 데, 데뷔했어요. Yan. Okay, let's try po. I took a picture with my cell phone. So, alam na natin kung saan siya i-attach. So, sa cellphone natin i-attach. Ano ba yung cellphone? Handphone. Handphone. Yan po yung cellphone. So, yan po. I mean, 핸드폰으로 사진 is picture. tapos, 찍었어요. 찍고 is to take. 찍다. So, saan ba natin nilagay yung uro? Nasa noun. Na 핸드폰. So, ibig sabihin, kukuha, 찍었어요. kukuha ako ng picture, kukuha ng is ng picture gamit uro. Gamit ang cellphone or handphone. Okay, activity po. Meron bang ano? Titingnan ko kung may ano ha. Okay, ano lang to, mabilis lang to guys. I will go to Korea. Ano nga ulit yung Korea? Korea is 한국. Tapos I will, nasa future tense. Okay, try nyo. So, to Korea, towards Korea. Pupunta ako patungong Korea. Yan is to Korea. Ibig sabihin, dun mo i-attach si uro sa salita ng Korea. Tapos, I will go is future tense. Magiging kalgoyeyo. So, try nyo po. Chat sa group chat. Kahit 2 minutes lang. Anong ibig sabihin or paano mo siya isulat? I will go to Korea. Okay, wala pong makakasagot. Try nyo po. Ano nga yun? Sige nga, Sir Son. Yan, Hancock. Oo, wonderful. Okay, pwede nating lagyan ng chonen, pwede din hindi. So, chonen, tapos ano yung Korea? Hanguk. Hangguk. Tapos Hangguk ilagay puro. mo si uro. Kasi lagyan ng consonant si noun. Ka, kasoyo. Tapos, Kaseyo. yung kasoyo is past tense. Ay, Future tense tayo kasi will go. Kaya magiging kalguyeyo. kan. Kasi real or ulguyeyo yung future tense.
So, magiging 한국어로 kaya, 갈고예요. kaya ko. lagyan lang natin ng 저는 한국어로 갈고예요. Yan, tama po, Ma'am Nerlin. 잘했어요, Ma'am Nerlin. Bawal ko mag-type sa ano? Keyboard. Okay lang, pwede naman sabihin. Okay, next. Dito tayo. Yan. I work as a Korean teacher. So, by. Ano pa ganun? So, E, paano yan? 한국어 is Korean language. So, sa name is teacher. Work is ilhada. ilhada. So, saan mo ilalagay ngayon si uro? Saan naman? Sa Hanggugo. Eh, paano? 저는 Syanen, ang, ang, ay, syanen, sensasyon, 저는 Hanggugo, 인하다. oro? 근데, 음, ilhada is tanggalin mo na yung da. So, Il, i-conjugate natin ito na ilhayo. ilheyo. Ilheyo na po. 인하예요. Oo. Ilhayo masa. ilheyo na po siya. Ilhayo. So, 저는 Syanen, 한국어 Hanggugo sa 선생님으로 oro. ilheyo. Oro. Sa, ibig sabihin, magtatrabaho or Ilhada. nagtrabaho, ako nagtrabaho as Korean teacher. teacher sa Korean language. Ganon siya. Para kang Chinese ko magta-translate na. Ako kain maya. Ganon. Ganon itong yung pagta-translate din sa kanila. Okay, activity tayo. So, lagyan lang natin yung uro. So, kung na-screenshot nyo kanina, assignment na lang po ito. I-assignment ko na lang po ito sa inyo. Yan, assignment na lang naman. Hindi, ma'am. So, ang gagawin lang, kung nakikita nyo yung symbol na ito, yung signs, di ba po? So, lalagay mo lang yung anong symbol siya, tapos dudugtong mo si uro or ro. Oh, Yun. nasagutan na. May sagot pa eh. Ang sagutan nyo na yung number 1. Laban na yan. Baka maubos yun. And, another assignment, ito po. Hmm. So, create sentence. Pwede naman hindi. Huwag na lang mag-create ng sentence. Ang gagawin nyo lang, Oo. kung ikaw po ito, nasaan yung movie theater? Nasaan si Mart? Kung dito ka Matsu. ha, matitingnan mo yung direction. Nasaan si Matsu? Nasaan si Uneng or bank? Yan. Um, Nasaan si Yakuk or pharmacy? Pyongwon, hospital. School, Hakyo. And nasaan yung kahoy? Si Namo. Namo is 3. Yan. So, 1 to 7 lang yan. So, ang gagawin lang, wag na kayo mag-create ng sentence. Direction na lang. Halimbawa, ikaw yung babae na yan. Di ba po? Babae. Tapos, number 2 is movie theater. Ano nga ulit yung movie theater? Hyungwa, um, Yonghwajum. Yonghwagwan, Yonghwajum. Movie theater. Ano ko muna. I-make sure ko. Teka lang po. Pyo, ano yun? Yung one, yung one. Guan. Oo, Yonghwagwan. Yonghwagwan. So, kung ikaw yung babae nandyan, asan si Yonghwagwan, si movie theater? So, kaharap mo. Ano yung front? Ulit. Up. Di ba po Up, yung front? So, lagay mo lang up. Tapos, uro. Uro. up Yan na po yung to. number 2. Number 2 na sagot. Tapos number 1, nasaan? Ganun lang po yan. Okay, copy ma'am. Ayan, dalawa na po yung assignment. Okay, so, another na tayo.
Chapter 13 na tayo. Diba? Bilis lang. Malapit na tayo kasing matapos, guys. May 22 na. Tapos na tayo ng May 22. So, may 3 weeks pa tayo. So, sa May 20, 21 at 22 kasi, yung self-introduction nyo at saka yung mock test nyo. So, sa May 22, magma-mock test tayo na tayo lang. Tapos sa May 21 at May 20 is yung self-introduction. So, meron lang tayong 10 days para tapusin yung chapter. Chapter 13. I mean, whole chapter ng EPS Book 1. Nakikita nyo ba? Wala pa, no? Teka lang, guys. Okay. So, kita nyo, no? So, annyeonghaseyo. Dito na tayo sa chapter 13 na ang title ay Shijong Apeso Ilgupshie Manayo. Shijong or Shichong Apeso Ilgupshie Manayo. Ibig sabihin po, Shichong is City Hall. Apeso, up is front. Okay. And Ilgupshi is 7. Nilagyan din natin ng time particle. Kaya Ilgupshie. Manayo comes from the dictionary form po na manada. Ibig sabihin meet, to meet. Kaya let's meet at 7 o'clock in front of the City Hall. So, Shichong. Okay, so ano ba yung mga learning objectives dito? Of course, dalawa pa rin po yung vocabularies na itatakal natin at yung grammar din. Grammar points ay si kushipda at si kayo. Okay. So, dito na tayo. Wag na natin ito yung dialogue. So, pag sasabihin nating musun, ano po din po yan? What? Pero, ang kaibahan lang pag sinasabi mong musun, parang what kind of? Sa lahat ng papipiliin ka ng prutas, what kind? What kind or what kind of fruits do you like? Ganun siya. What kind? Use before nouns to ask what they are. Halimbawa, tungkol sa food. Umsigal chal manduroyo. So, ano dang food ang best na ginagawa mo? Or mas okay ka sa paggawa? And what food do you make well? So, mosun. Aside from sasabihin mong mo, kasi mo is what, gagamitin mo yung musun para specifically kung anong food ang parang mas okay kang okay mong gawin. So, pwede pong gamitin si mandalda sa food sa Korea. Kasi tayo, yori hada is to cook, di ba po? So, yori heyo, ikukook natin lahat ng pagkain natin. Whereas sa Korean po, pwede natin gamitin si mandulda to make, ibig sabihin to make, sa food nila. Kasi hindi lahat ng food nila ay niluluto or yorihada. Ang iba pong food nila ay ginagawa or to make mandulda. Especially, example po, yung kimchi. Di ba hindi po niluluto yung kimchi? Ginagawa. So, pwede natin gamitin si umshigel manduroyo. Hindi pwedeng, pwede din naman, umshigel yori heyo. Kasi may food na ilulutuin. So, baka ma-confuse lang din kayo na bakit bandilda ang ginamit. Okay. And kurunde, weyo, ito. Kurunde is but. Pero bakit? Weyo, bakit? Why? So, yan po. Used to ask for a reason about what has been said. Kuronde, but. Weyo, why? Ito po sinasabi ko na static verbs. So, may dalawa tayong static verbs na pagtutunan ng pansin. So, sangte, il. Sangte, il. Teka lang po ha.
Okay, okay po. Let's continue. Okay, so kung kanina, meron tayong tinatawag na locomotive verbs, meron din tayong tinatawag na stative verbs. Ibig sabihin, action word siya na andyan lang, static. Ganun. So, sangte, il. Okay. So, 시간 있다 or 시간이 있다 to have time. So, 시간 po, di ba po, is time, oras. Itda is meron, is soyo. So, merong oras. Teka lang po kayo, mga aso ko nagrarambulan. Okay, next. 시간이 없다. So, walang oras. Opda is wala. Itda is meron. Next, 약속에. 약속에 is itda. Yaksuk is appointment. Nilagyan lang po siya ng subject particle na i. Yaksuk is appointment, itda. So, may or merong appointment. Another meaning po ng yaksuk is promise. Yan. May promise. Yaksuk. Yan. Yaksuge of the not to have an appointment. So, walang appointment. Yaksuge of the. Kapag naman po, to have a lot of work, merong maraming trabaho. Iri manda. Kasi si manda is to be many. So, to have a lot of work, work is ilhada or ilda. Ilhada. So, iri manda. Pag naman po, konti lang, no? Konti lang yung work, chokda. Iri chokda. Meaning, konti. Konti lang, chokda. Marami, manda. Konti, chokda. Pag to be busy, papuda. Busy, papuda. Ang free, walang ginagawa, hanggahada. Hanggahada, walang ginagawa. Yan. To be interesting, funny, interesting, ano pa. Nag-enjoy ka, chemi itda. Chemi itda. Kapag naman po boring, hindi interesting, boring yung nangyayari, hindi interesting, yung pinapanood mo, chemi opta. Chemi opta. So, chemi itda, interesting. Chemi opta, hindi interesting. Pag to be nice, choda. Yan, choda. To be nice, good, choda po yan. And to be fine is 괜찮다. 괜찮다. Dictionary form po yan. Yung mga naririnig natin 괜찮아요, na-conjugate na po yan. Ito po is yung dictionary form po niya. 괜찮다. Yan po yung mga stative verb 1. So again po, number 1, maraming ginagawa. Ano po yan pag maraming ginagawa? Papuda. Yan po. Kapag naman po walang ginagawa, hangga, ada, free. Kapag interesting po yung nasa TV, chemi, itta. Kapag hindi po interesting, chemi or boring, chemi opda. Okay. Dito na muna tayo sa Korean structure, guys. Kung paano tayo magko-construct ng Korean sentence. Okay. So, meron tayong mga Korean sentence structures. Marami actually. Pero tatlo muna yung structure. Yung mga basic lang po. Kung paano tayo gagawa ng sentence. Una is subject and verb. Subject at saka verb lang. So, pwede tayo I tapos want to sleep. So, dalawa po yung verb natin dito, si want at saka si sleep. So, una, subject, 저는, and want to sleep. So, 저는 or 너는 자고 싶어요. Kasi want is 싶다. 자고 is from the word chada, to sleep. Another is subject at saka adjective.
So, tired is adjective. Kaya magiging, kung paano mo yan, ano ngayon, i-construct into Korean sentence. Magiging chonen, nonen, yan po ay subject. Tapos, tired is pigon. Pigon hada. So, i-conjugate mo na into present tense, magiging pigon heyo. And kapag tatlo po, si subject, si object, at saka si verb. So, halimbawa, meron tayong English na I eat pizza. So, si I dyan, si subject, si pizza, si eat, si verb, si pizza ay si object. Pero sa Korean sentence, mauna si subject, tapos object, tapos last si verb. So, 저는, 너는 pizza or pizza를 먹어요. Yan po yung Korean sentence structures. Okay, dito na tayo sa grammar na kushipta. Kushipta. Pwede nyo po itong gamitin sa pang-araw-araw. Anong ibig sabihin ng kushipta? Ibig sabihin want to. Like, I want to eat. I want to play. Yan. Gusto kong lumamon. Gusto kong kumain. Gusto kong magpahinga. Kushipta. So, ang gagawin dito kasi dictionary form po iyan kasi nga tinatawag siyang auxiliary verb or helping verb. So, dahil si shipta ay dictionary form, tatanggalin natin si ta. Tapos, mag-a-add tayo ng present tense na conjugation. So, ku shippoyo. Okay. So, paano ba yung conjugation rule nito? So, verb plus ku shipta. Tapos, conjugate lang natin into present tense. So, limbawa, si Mokda. Mokda, tanggalin natin si da. Tapos, tanggalin nyo natin si shipda, da. So, i-add natin si mok, tapos ku shippoyo. So, magiging moku or mogu shippoyo. Ibig sabihin, gusto kong kumain. I want to eat. I want to give. Gusto kong magbigay. So, chuda is to give. Tanggalin natin yung da. Tapos, i-add natin si gu shippoyo. So, magiging chugo shippoyo. Gusto kong magbigay. Chugo shippoyo. Okay. Alright, dito tayo sa pag-conjugate na guys. Activity po. 여러분, paano nyo ano yung ngayon? I-chat nyo sa group chat. I'll give you 5 minutes po guys. Paano i-conjugate si itda? Lagyan lang ng ku, shipda. Okay. 3 minutes lang po 3 minutes. Conjugate nyo na number 1. Conjugate into ku, shipda. Like, I want to have, ayoko nang meron ako. I want to be free. I want to work or to do. I want to live. Okay, try natin. Sulat nyo or i-type nyo send sa group chat. 3 minutes po.
Ma'am Nerlin, yung yung shipda, i-conjugate mo na po. Hindi na po siya shipda, magiging shippoyo. Conjugate mo na po yung shipda. Kasi dictionary form po yan. So aside sa i-conjugate mo yung verb, magko-conjugate ka din ng grammar. May mga grammars na ganito po. So aside na sasabihin mong shipta, shippoyo. Si present tense. 2 minutes po. Shippoyo po, Ma'am Nerlin. Shippoyo. Ito po ay oboyo po yung sinulat niya. Okay, so, charot Nalinshi and Ma'am Nerlin. So, bumaba na din naman po si Ma'am Nerlin kasi may work pa. Okay, so, pagpatuloy po natin. So, kung itda, lagyan natin ng gu, shipta, magiging itko, shippoyo. Ibig sabihin, I want to have. Si opta, lalagyan natin ng grammar point na ku, shipta, so magiging opku, shippoyo.
Hanggahada magiging hanggahago 싶어요. And ilhada magiging ilhago 싶어요. Salda magiging salgo 싶어요. Now, try natin yung sentence. I want to see a movie. So, ang movie po is Hyungwa. Hyungwa is movie. And see. So, mauna si subject. Di ba po? Tapos object and verb. So, meron tayong want to na ibig sabihin kushipta or kushipoyo. So, i-attach natin si verb sa ku시뽀요. So, 저는 tapos movie is the object, 영화를, 영화 is movie, 영화를, tapos see, ano ba yung Korean ng to see? To see is puda. Di ba po? Puda. To see is puda. So, tanggalin natin yung da, may iwan si pu. At ilagay natin si kushipda. So, hindi natin talagang ilalagay si shipda, si da, kundi magiging shippoyo yan. Okay. Conjugate natin to present tense. So, magiging 저는 영화를 보고 싶어요. I want to see a movie. Halimbawa, what do you want to eat? Ano bang gusto mong kainin? So, 당신은 mo is what? 먹고 싶어요. Eat. Tapos, want to. So, you is the subject, mo, kasi tanong po ito, tas want to eat. 싶어요. So, ano bang gusto mo kainin? 당신은 뭐 먹고 싶어요? Yan. And I want to eat bibimbap. Okay, so si subject is si I, object is si bibimbap, it is verb, tapos shipta, kushipta. Kaya magiging 저는 비빔밥을 먹고 싶어요. So, 저는 비빔밥을 먹고 싶어요. Okay, activity po tayo ngayon. So, ang activity na po ito is gagawin nyo pong assignment po iyan. So, assignment na lang po yan. Dito na tayo sa activity na ito. So, i-discuss ko na lang po. Ang gagawin lang is lagyan natin ng kushipta. So, limbawa, dito sa picture, mo hago shippoyo, ano doon, what do is to do is hada. So, tanggalin si da, lalagyan natin si kushippoyo. Kaya magiging hago shippoyo. So, what do you want to do? So, sabi niya, kung nakikita sa picture, nanonood lang siya ng movie. So, pwede mo sabihin, 영화를 보고 싶어요. Okay. So, dito, nakikita natin, mo hago 싶어요. So, kumakanta, norebang. So, norehada is to sing. Norehada is to sing, kaya magiging 노래하고 싶어요. 저는 노래하고 싶어요. So, I want to sing. Ito po is naglalakad, walking. So, magiging 산책하고 싶어요. 산책 is walk. 산책 po is to walk. 산책하다, to walk. Yan. Another po is, ito, shopping. So, 뭐 하고 싶어요? shopping하고 싶어요. Yan. I want to go shopping. Sino bang mahilig mag-shopping dyan? Kung may pera, di ba po? Kung walang pera, parang nakakatamad din ano? Nakakatamad mag-shopping. Okay, ito po. Umiinom lang ng kape. So, ano yung umiinom? Sorry. To drink. 마시다. Di ba po? So, 뭐 하고 싶어요? 커피를 tapos 마시고 싶어요. 커피를 마시고 싶어요. Ayan. So, dito na tayo. Di na natin i-discuss yung dialogue. 어때요 is how about. How about 어때요? 좀, yung sinasabi ko kanina, 좀 is a little or some. Yan. So, ito po yung mga guanggong or guanggongso.
Guanggongso or government and public offices. Yan, kailangan din po ito sa ano, makikita din to kasi sa mga paragraphs. Guangdong or Guanggongso, government and public offices. Kapag po provincial government building, Tuzhong. Provincial government building, Tuzhong. City hall, Sichong. Bureau office, Guchong. Bureau office, muro sa mga business, mga ano po, mga ganun. Gyeongchalso is police station. Subangso, fire station. Immigration office is Churip Kukwari Samusu. Again, Churip Gukwan or Gwali Samusu. Nagiging L na po yan. Again, Churip Kukwali Samusu. Immigration Office. Pag Public Health Center po, Pugonso. Kapag po Community Service Center, Jumin Sento. Yan, ang dami na pong vocabs natin. So, ito din po, Sangte, E. Stative verb 2. Kasi kanina is 1. So, pag sasabihin natin paruda or iruda, to be early, maaga. Paruda, iruda, to be early. Kapag naman po late ka, nutda. Nutda po pag late. To be close, malapit, kagapda. Kung malayo, mulda. Kung magkaparehas, katda. Kapag magkaiba po, taruda. Yan, taruda. Lahat po to sila ay may da kasi dictionary form. Kapag simple lang, kantanhada. Kapag po complicated, mahirap, pukchaphada. Kagaya ng pag-memorize ng vocabs, pukchaphada. Kapag komportable, pionhada. Kapag hindi komportable, pulpionhada. Kapag naman po to be possible, posible, kanonghada. To be possible. To be impossible, pulginonghada. Yan yung stative verb. Okay. Yan, pag malapit, kakapda. Pag malayo, mulda. Pag ang book ay magkaparehas sila, katda. Kapag hindi magkaparehas, taroda. By the way, guys, magsasend din ako ng antonyms at synonyms ng mga vocabs na kailangan nyo i-memorize. Okay. Dito na tayo sa grammar points. The last grammar point na itatakal natin ngayon, si urukayo. Yan po. So, ano ba yung function ng grammar point na ito? We will use urukayo while asking for someone's opinion or while suggesting to do something together or used for questions, thoughts, or guesses. Kung sa kusipda, gusto ko, dito po is, gusto mo bang blank, pandiwa. Verb agad. Gusto mo bang, tapos yung verb. Gusto mo bang kumain? Gusto mo bang mag-shopping? So, nag-a-ask kayo ng opinion or nagsasuggest kayo na may gagawin. Kayo ang idadagdag natin. Kasi yung kushipta is gusto ko. Ang kayo, gusto mo bang? Ganon. So, paano natin i-conjugate yung kayo? Verb plus kayo is gagamitin natin kung ang word or ang verb ay may final consonant or real. Real kayo, yung gagamitin natin if the word has no final consonant. So, halimbawa, yung may final consonant, si mukda. Di ba po? Mukda. Sorry. Tanggalin natin si da, may iwan si muk. So, kung makikita natin si muk, may final consonant. Kaya kayo yung gagamitin. Halimbawa naman po si puda,
Uda means to watch. Diba? To watch or to see. So, kung tatanggalin natin si da, may iwan po si pu or pu. Tapos, wala siyang final consonant. Kaya si real kayo. Idadagdag natin si real sa baba. Tas kayo. Yan. Okay, paano ba natin i-conjugate? So, kada to go, magiging kalkayo. Tapos, charo, chida, to teach, tuturo, magtuturo, to teach. So, tanggalin si da. Magiging karochil kayo. Pwede mo ba kaming turuan? Ganon. So, nagsasuggest. Tapos ito, kari, kida, to point or to indicate. Magiging karikil kayo. To take or to carry, katsukada. Magiging katsukal kayo. To marry, kyoron hada. Magiging kyoron hal kayo. Okay. Gusto mo bang magpakasal? O, di ba? So, magiging kyoron hal kayo. So, example, meta example. While suggesting to do something together. Kapag nagsasuggest ka kung anong gagawin nyo ngayon. So, example, gusto mo bang kumain ng lunch ngayon? Gusto, together. Kasama ako. Gusto mo bang kumain tayo ng lunch ngayon? So, today, 오늘은 같이 is together. 점심 is lunch. 먹을 kayo. Kasi i-attach natin si kayo sa verb. Okay po. So, magiging 오늘 같이 점심을 먹을까요? Yun. Ngayon, tayong dalawa, lunch, tanghalian, gusto mo bang kumain? Ganon siya yung pag-translate niya. Another, gusto mo bang manood ng movie together? So, pwede mo sabihin, 같이 is together kasi po. 같이 영화 볼까요? 볼까요? Gusto mo bang manood? Gusto mo bang makita? 볼까요? 같이 영화 볼까요? Yan. Ito po, gusto mo bang kumain ng tanghalian? So, ano ba? Ano ba? Ano bang gusto mong tanghalian ngayon? Pananghalian ngayon. 오늘 점심에 뭐 먹을까요? So, 오늘 점심에 뭐 먹을까요? Okay. And used for asking someone's guess. Sabihin mo parang nag-aano kayo, nag-guess. So, sa tingin mo, uulan ba ngayon? So, pwede mo sabihin, 오늘 비가. Kasi P is ulan. Nilagyan lang siya ng subject particle na ga. So, 오늘 비가 올까요? 올까요 comes from the dictionary form po na oda, which means to come. So, sa tingin mo, uulan ba ngayon? 오늘 비가 올까요? Yun. And, sa tingin mo, kailan kaya darating yung bus? So, 버스 언제 올까요? Yan. 버스 언제 올까요? Okay. So, ito po yung activity or assignment pa rin po ito. Ang gagawin lang is lalagyan natin ng ulkayo. So, kagaya nito, si verb lang po ang lalagyan natin ng ulkayo. So, 오늘 같이 점심 먹을까요? Shall we have lunch together today? Sabi niya, 좋아요. Okay, or gusto ko. 같이 점심 먹어요. Let's eat lunch together. So, andito pa rin po sa sagot niya yung tanong mo, yung itatanong mo. So, ang activity na po iyan is assignment na lang po. Kasi 4 minutes na lang at mag-11 na. Okay. Okay. Meron din po tayong tips dito, guys. Meron din tayong tips. Last po. Tip natin dito is when talking with close friends or people younger to you, you can drop po the yo. Ito po. Pwede nang wala ng yo. Pag casual lang yung talking. So, halimbawa, ano bang dadalhin ko sa party? Pwede mo na lang sabihin, 파티에 제가 뭘 갖출까? 갖출까? 갖춰갈까?
Yan. Katchokal ka? Patie. Chega, ako. Mall is ano. Tapos, katchokal ka, ang dadalhin ko. Pwede yan. Kapag casual talk lang po, yun. Pwede mo nang itatanggalin si yo. Kalka na lang po siya. Mogul ka? Ganon. Anong gusto mong ulam natin ngayong pananghalian? Onel, chomshime, mo mogul ka? Yan, gusto mo bang? Ganon siya. Okay? Wala nang tanong guys. Wala nang mga tanong po. Okay, so yung mga assignments nyo, isasend ko na lang po mamaya. Okay po? Baka yung iba, tulog na. Tulog na ba yung iba? Okay, have a good night, guys. Sa mga ano, have a good night. Tomorrow po is 14 and 15 na tayo. Walang Good night nakapasok sa po. utak ko ngayon, ma'am. Antok Okay ako. lang. Sorry, Okay sorry. lang yan. May video naman tayo. Review ko na lang. Okay, good night po, Thank you sir. po. Good night, Ma'am Shai.